Isang magandang at mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Muli tayo po ay magbabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa ika-42 kabanata ng aklat ng Genesis. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Lord God, dalangin namin, Panginoon, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, itama niyo kami, Panginoon, at hubugin niyo kami sa buhay na may kabanalan. Salamat, O Diyos, ikaw ang maparangalan sa aming pagsasalo-salo sa iyong salita, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kabanata 42 po, sa talatang 1 po ay sinasabi, nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, ano pang hinihintay ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ko ay maraming pagkain doon. Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyayari sa kanya. Kung mapapansin po natin sa verse 1 pa lang, no, ang mga anak ni Jacob ay hindi gumagawa ng aksyon, no? Nag-start lang silang gumawa ng aksyon nang inutusan sila ng tatay nila. And knowing yung place ng Ehipto, no, kung saan alam ng mga magkakapatid na ito kung saan nila ibinenta si Jose, no? Kaya for sure, kung meron rin lang naman na way, no, para na mapagkukunan ng pagkain na hindi sa Ehipto, gagawin nila. Kasi alam nila na meron silang kasalanang ginawa 20 years ago, no? Kaya kung makikita natin dito, anong sabi dito ni Jacob, ano pang hinihintay ninyo? 'Di ba? Kung sa tutuusin, ang kanyang mga anak ay may mga kanya-kanya ng pamilya. Karamihan sa kanila ay nasa hustong gulang na kumbaga sila na yung nagtitake over sa family. Pero dito, sa halip na sila ay gumawa ng desisyon, no, para makakuha or makakalap ng mga pagkain para sa kanilang mga pamilya, hindi sila kumikilos. Kaya naman sabi dito ni Jacob, ano pang hinihintay ninyo? Ayan. So dito makikita po natin na nung makita ni Jacob na may pagkain sa Ehipto, dagli niyang inutusan ang kanyang mga anak. Tandaan po natin yung famine or yung problema, no? Yung problemang ito, hindi lang yung taggutom, kundi yung problema ng mundong ito ay hindi lang problema ng mga tao, no, na yung problema sa kagutuman, kundi problema rin ito ng family ni Jacob. At dahil sa mga kasalanan ginawa ng mga anak ni Jacob, na kakaramdam sila ng konsensya, no, dahil sa kanilang konsensya, nakakaramdam sila ng takot pagkarinig pa lang ng pangalang Egypt, no, or ng salitang Ehipto. Kung atin pong susuriin yung mga kapatid ni Jacob, namuhay po sila na mayroong sikreto sa loob ng 20 taon. At hindi nila ito pinag-usapan, na hindi nila ito na nagawa ng, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maihingi ng tawad, hindi sila nakagawa ng pagkakataon na at hindi rin talaga sila gumawa ng paraan na maitama, no? Sa halip talagang sinikreto nila yung pangyayaring ito. Kaya naman, doon sa mga bagay na yon, doon sa sikreto na yon, yun yung unti-unting lumalabas ngayon, no? Yun yung guilt na tinatawag natin ngayon. Yun yung konsensya, no? Nag-activate yung kanilang conscience. At kinakailangan talaga nila makalaya sa sikretong ito. Kailangan nilang makalaya dito sa problemang ito. Ayan, praise God. At mapapansin din po natin, no, hindi lang itong mga anak ni Jacob ang nakakaramdam ng takot. Kung nakakaramdam sila ng takot dahil sa kanilang konsensya, sa kanilang guilt, eto naman si Jacob, natatakot siyang mawalan. Kasi nga, doon sa pangyayaring nawala sa kanya si Joseph,
is nandito pa rin yung takot niya na mawawalan pa rin siya ng anak, no? Kaya naman kinikip niya talaga si Benjamin kasi ayaw niya na mangyari kay Benjamin yung nangyari kay Joseph. So makikita lang po talaga natin kung ibinigay lang talaga ni Jacob yung buo niyang pagtitiwala sa Panginoon na kung bakit nagkaroon ng pagkain sa Egypt is dahil iyon din yung way ng Diyos para sa pagpaprovide ng pagkain nila para sa sila ay mabuhay. Kung nagtitiwala lang si Jacob na kayang proteksyonan ng Panginoon yung kanyang anak na si Benjamin, di ba hindi siya makakaramdam ng ganong takot. Tandaan po natin yung taggutom ay hindi magandang bagay. Hindi siya good news at lalong hindi siya blessing. Pero inaalaw talaga ni Lord yung mga pangit na bagay, yung mga problema, yung kagaya nitong taggutom, kawalan, inaalaw ni Lord ito para maibalik sa normal ang dati. Maibalik sa dati, ibig sabihin na maiayos yung mga bagay na hindi na isettle, no? At dahil nga sekreto ng mga anak ni Jacob, even si Jacob ay wala ding alam. Kasi nga kung alam niya lang, no, kung ano ang nangyari kay Joseph, hindi sana siya matatakot ng ganito. Kung alam niya lang kung ano na si Joseph ngayon, hindi siya matatakot ng ganito. Verse 5, kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Bakit sila yumukod, no? Kasi alam nila, ngayong taggutom, tanging Ehipto lang ang may pagkain, no? Dito lang sila makakakuha ng pagkain. At para makakuha sila ng pagkain, kailangan ay maging karapat dapat sila sa gobernador. At yun ay si Joseph, no? Kaya dito kailangan talaga nilang magpakumbaba, kailangan talaga nilang magpakita dito ng mataas na respeto sa pamamagitan ng kanilang pagyukod. Kaya kung matatandaan niyo po, yung nangyari dun sa panaginip ni Joseph sa chapter 37, di ba, ang panaginip niya doon, yung nakakuha siya, siya na naginip na, yung panaginip niya na binigkis na butil, no? And then, yung kanyang mga binigkis ay tumayo sa gitna at yung mga binigkis ng kanyang mga kapatid, ito ay yumukod sa kanyang binigkis, di ba? And then, yung pangalawa niyang panaginip, even the sun and the moon, diba? Kumbaga talagang ito yung naging reason kung ba't nagalit yung kanyang mga kapatid sa kanya. And even his father nagalit sa kanya. Naso anong ibig sabihin? Kami yuyukod sa'yo. But then, nakita po natin dito na nangyari yung panaginip ni Joseph. Bakit nila pinagtangkaan yung buhay ni Joseph? Na humantong sa pagbibenta kay Joseph. Kasi, ginawa po nila ito sa intensyon na matalo or mawakasan or hindi mangyari yung panaginip ni Joseph. Pero dito po natin makikita na maraming tao minsan nagmamalaki na ginawa niya kagaya dito sa situation ni Joseph, no? Pwede magmalaki dito yung mga kapatid ni Joseph kung nalaman nila na kapatid nila si Joseph na, oo, totoo, binenta ka namin. Pero kung hindi ka namin binenta, hindi ka magiging gobernador ngayon. O, di ba, pwede silang magmalaki ng ganon. Kasi pwede nilang isipin na kami yung naging way na bakit ka nandito, bakit ka naging gobernador. Mali po yung kaisipan na yon. Kasi ang totoo, kahit na magplano ng masama, ang kahit na sino po sa atin, pag hindi yan ang layunin ng Diyos, kahit gaano kapangit yung plano, kaya yang i-twist ni Lord para maging maganda, no? Para yung planong masama ng tao ay maging tungtungan upang maging matupad yung nais at plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga, di ba, lagi nating naririnig, no? At lagi nating isinishare yung Romans 8:28. All things work together for the good of those who love the Lord, those who are called according to His
purpose. Kaya kahit ano pang mangyari, hindi at walang sinumang makakahadlang sa magandang plano ng Diyos sa atin. Gawan tayo ng masama, okay lang, magtiwala tayo sa Panginoon kasi si Lord, yung masamang bagay na yan, kayang baguhin ng Diyos para sa ikabubuti or kayang gamitin ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat. Sabi po sa verse 7, nakilala agad ni Joseph ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Taga saan kayo? Mabagsik niyang tanong. Taga Kanaan po, na parito po kami upang bumili ng pagkain, tugon nila. Verse 8, nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Kung makikita po natin dito, no, the way na pinakitunguhan ni Joseph yung kanyang mga kapatid, no, hindi siya nagpakilala. At sa halip ay kagaya nung pagtanong niya, no, ay iba yung way ng pagtanong niya. Yung pagtanong niya po dito, hindi ibig sabihin na gumaganti siya or siya ay may galit sa kanyang mga kapatid. Sa halip po, ito po ay wisdom buhat sa Panginoon. Way ito ni Lord para ma-reveal, no, or para maturuan at mahubog yung karakter ng kanyang mga kapatid. Kagaya nga nung sinabi doon sa Genesis chapter 41, diba, na sinasabi nung paraon na, bakit pa tayo maghanap ng iba, no, na tagapanguna? Itong nasa harapan natin, si Joseph yung tinutukoy nung in-interpret niya, ay puspos ng banal na espiritu. So, ibig sabihin po, the way na nag-a-act dito si Joseph ay hindi dahil siya igalit or gusto niya makaganti, kundi ganito siya nagre-react sa kanyang mga kapatid kasi ito po ang karunungan ng Diyos na nasa kanya, kung saan way ito ni Lord para matulungang mahubog ang pag-uugali ng kanyang mga kapatid. Marahil ay iisipin natin ng ang hirap naman nung naging sitwasyon, ano po. Yes, mahirap yung sitwasyon, pero ito po yung way ng Panginoon para matulungan silang makatawid dito sa tagutom and at the same time ma-restore ang kanilang relasyon bilang pamilya. At alam niyo po ba yung way dito, kagaya sinasabi kasi nakikilala ni Joseph yung mga kapatid niya, samantala yung mga kapatid niya hindi siya nakikilala. Alam niyo po ba, may pagkakaling tulad to, no? Yung type of Jesus na hindi natin kilala si Lord, pero hindi pa man tayo nakakapag-repent, hindi pa man tayo kumikilala sa Kanya, tayo kilala niya na tayo, no? Kilala na tayo ng ating Panginoon at ganun niya tayo kamahal. Ganon din po si Joseph, no? Nakikilala niya yung mga kapatid niya at nandun yung pagmamahal sa kanyang mga kapatid. Pero siya, hindi siya nakikilala ng mga kapatid niya. Okay? Sabi po sa verse 9, naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila, kaya't sinabi niya, kayo'y mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa, hindi ba? Hindi po. Kami po mga lingkod ninyo'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at kami mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya. Yan. And then sabi niya, hindi ako naniniwala, sabi ni Jose, na parito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa. Kaya't makaawa sila, Ginoo, kami po'y 12 magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid at ang isa po na may patay na. O yan ha. Ang ganda nung kanilang pagdidetalye. Sinabi ni Jose, tulad ng sinasabi ko, kayo mga espiya at isinusumpa ko sa ngalan ng Paraon, hindi kayo makakaalis hanggang hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Muwi na ang isa sa inyo at kunin siya. Ang iba ikukulong dito hanggang hindi ninyo napatutunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. O yan, tingnan po, makikita natin dito, no, na 3 araw na nakulong yung mga kapatid niya, no, sa maling hatol or maling pagpaparatang. Nangyari din po ito kay Joseph, no, 2 years na mahigit. Kung dito 3 araw sila, si Joseph 2 years, no, full na yung buong 2 years na yun, nakulong siya sa maling pagpaparatang din. And at the same time, sinasabi po dito na
Sinasabi po nila na patay na yung isa nilang kapatid, samantalang alam nilang magkakapatid na buhay si Joseph at binenta nila ito. O diba? Kasinungalingan na sabihin nila iyon, samantalang alam nila na buhay si Joseph. Kaya makikita po natin yung sabihin nila na si Joseph ay patay, hindi nangangahulugang patay si Joseph, no? Kasi minsan yun lang yung sinasabi ng tao para lang makalimutan or matakpan yung kanilang mga tinatago. Ayan. So sabi sa verse 18, sabi po dito, pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, ako'y may takot sa Diyos, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y makakaalis na at maaari nang iuwi ang mga pagkain binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit pagbalik ninyo, kailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid dito kung malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay. Sumang-ayon ang lahat. Imagine nyo po, no? Sinabi dito ni Jose na ako ay may takot sa Diyos. Supposed to be, dapat itong word na to, yung statement na to, dapat comforting message to para sa kanila. Kasi yung sabihin may takot sa Diyos, tapos sila ay mga anak ni Jacob, no, na naniniwala sa Diyos, dapat nandito yung comfort sa kanila, no, na dapat makapagbigay ito ng comfort sa kanila na kung ito palang gobernador na to is may takot sa Diyos, hindi ito gagawa ng masama sa akin, okay, sa amin. So, sa verse 21, pagkatapos ang sabi nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating mga kapatid. Okay, sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Yan, dito po makikita natin yung guilt, no? Yung conscience talaga nila, talagang nag-active na talaga siya. To the point talaga na naalala nila kung ano yung kasalanan ginawa nila sa kapatid nila. Okay? At ito po ay magandang senyales. Sana dapat ganito tayo, no? Kapag meron tayong nagagawang kasalanan, no? Na pinipili talaga nating itago. Once na meron tayong sitwasyon o nalagay tayo sa ganitong sitwasyon, dapat maging matapang tayong harapin at aminin yung ating kasalanan. At makipag-settle kung kakayanin or kung magkakaroon ng pagkakataon. Verse 22, sabi po dito, iyan na nga ba ang sinasabi ko, sabi ni Ruben. Sino si Ruben? Siya yung firstborn. Siya yung nakagawa ng kasalanan sa kanilang family, no? Kahiyan sa family kung saan ay sinipingan niya yung asawa or asawang alipin ng tatay niya. At siya rin naman yung gustong mag-rescue kay Joseph. Kaya lang, huli na, no? Hindi niya na-save si Joseph. Sabi dito, nakiusap ako sa inyo, huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Ayan, so, dito na, no? 23, hindi nila alam na nauunawa ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng tagapagsalin o tagasalin ng sawika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Nang panatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya at ipinukod si Simeon. Ipinagapos niya ito sa harapan nila. So makikita po natin bakit dito naiiyak si Joseph. Kasi alam ni Joseph kung paano kumikilos ang Diyos sa puso ng mga kapatid niya. No? Na kumbaga kailangan maramdaman at kailangan ganito yung maging reaction ng mga kapatid niya para magkaroon ng reconciliation. Of course, kung walang pagsisisi, di ba, paano ka makakapagpatawad or paano magkakaroon ng maayos na pakikipag-usap? Yung reconciliation nga, yung tinatawag natin. Kung hindi mo nakikita talaga yung pagsisisi sa kabilang panig. So, dito makikita natin, pinakita ng Panginoon kay Jose yung puso ng kanyang mga kapatid na nagsisisi sa kanilang ginawa. Okay? Kaya kung makikita natin dito, no, hindi pa nila nakikilala na si Joseph yung kanilang kaharap, no? Yung gobernador. Pero nandito na yung repentance, nandito na yung pagkabagabag ng kanilang puso at pag-amin sa kanilang kasalanan, no? Kasi kung kilala nila si Joseph tapos doon lang sila magre-repent, di ba parang
ang hirap paniwalaan, no? Na, kasi kaya lang naman ginawa nila yan kasi alam nila na eto na yung naging sitwasyon ni Joseph. Pero dahil hindi pa nila alam, that's the reason kung bakit sinasabi natin na wisdom ng Panginoon yung naka-Joseph kung bakit hindi niya agad ni-reveal yung kanyang pagkatao, no? Para ipakita din sa kanya ni Lord yung pusong nagsisisi sa kanyang mga kapatid. For sure, hindi masaya si Joseph na makitang naghihirap yung damdamin ng mga kapatid nila, no? Dahil sa sobrang pagsisisi sa kanilang ginawa. Pero, kailangan mangyari ito, no? Para makita yung katotohanan sa kanilang kung paano nila i-deal at kung paano nila ililay down lahat ng kanilang kasalanan. Ayan. So verse 25, sinabi po, iniutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sakot, ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinagbigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod ang lahat ng utos ni Jose. Ikinarga ng magkakapatid sa mga aso ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ang aso niya at nakita niya ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, ibinalik sa akin ang aking salapi. Heto sa aking sako. Nanginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos? Again, alam ni Joseph anong nangyari, no? Si Joseph ang nag-utos ng lahat ng ito. At itong pangyayaring ito ay another way ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph para i-reveal yung totoong laman ng puso ng mga magkakapatid. Huh? Kung mapapansin po natin, yung grain kasama po ng mga salaping ibinayad nila na ibinalik ay blessing. Pero lahat sila is nanginig sa takot. Diba dapat pag blessing matutuwa ka, diba? Magiging happy ka. Pero kasi dahil nga may kasalanan ka, hindi mo maging masaya. Kasi alam mo, yung bagay na ito ay magiging hatol sa'yo or magiging parusa sa'yo. Alam niyo yung nakatanggap sila ng blessings buhat kay Joseph kahit hindi pa sila nagre-repent or hindi pa nagkakaroon ng reconciliation. Ganun din tayo eh. Hindi pa tayo nagkakaroon ng reconciliation sa Panginoon. Meron na tayong mga gift, no? Meron ng gift na nakalaan ng Panginoon sa atin. Pwedeng iba, hidden gifts. Pwede naman yung iba na naihayag na. Or yung mga hidden na yan, soon, na ipapakita ng Panginoon once na mas nakilala natin siya. Same din po dito, no? Yung mga gift na, yung mga wealth na nilagay ni Joseph doon sa kanilang mga sako. Kaya naman po talaga makikita natin ito. Itong test na to is tests of heart, no? Tinitest ni Lord yung heart ng mga kapatid ni Joseph. Ano yung mga pwedeng i-reveal sa kanilang mga puso? Pwedeng, ang mga puso nila ay may mga itinatagong hindi maganda or naman sa puso nila sa pamamagitan ng test na ito is marireveal yung kabutihan ng kanilang mga puso. Kung mayroong lying heart, no? Kung mayroong lying heart o pusong sinungaling, no? Pwedeng magsabi ng ibang kasinungalingan, o 'di ba? Or pwedeng maglikha ng ibang kasinungalingan about doon sa salaping nasa kanilang sako. Kung meron namang proud heart, yung mga heart na nagsasabing, deserve natin to. Kasi kinulong naman tayo ng 3 araw eh. Deserve natin to. Kasi naman, ang dami niya pang ginawa sa atin. Di ba ganyan yung nangyayari sa atin kapag halimbawa, merong lumabis yung pasahod ng amo, kaya may labis na sukle. Okay lang kasi ang taray-taray niya naman. Yan yung mga proud heart na sinasabi. Yung superficial heart, na yung nag-iisip na parang wala lang. Ganyan lang talaga. Minsan nangyayari lang ganyan. Ganun lang. So, dito po makikita natin na tinitest tayo sa puso natin. No? Yung puso natin yung tinitest. Hindi yung galing natin, hindi yung husay natin, hindi kung sa anumang mga larangan, kundi sa heart talaga. Tinitingnan ng Panginoon kung gaano katotoo, gaano ka-sincere ang ating pag-repent or
nais na kung gaano katindi yung ating pagnanais na makipag-ayos sa Panginoon man o sa tao. At sa pamamagitan nito, ito rin po yung way ng Panginoon para i-develop ang ating mga behavior at ang ating mga karakter. Verse 29, pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya? Sinabi po naming mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Pinagtapat pa namin kami 12 magkakapatid na lalaki at iisa ang aming ama. Sinabi po namin, napatay na ang isa naming kapatid at ang bunso na may kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos po namin sabihin ito, akalain ninyong susubukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan po si Simeon at pinauwi na kaming dala ang pagkain aming binili. Ngunit mahigpit po ang bilin niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayan kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simeon at pahihintulutan kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Nang isalin nila ang kanilang sako, nakita nila ang salaping na kanilang ibinayad, kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose, wala rin si Simeon. Ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin? Napakabigat namang pasanin ito para sa akin. Sinabi ni Ruben, Ama, kung hindi po maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang 2 kong anak. Ipaubaya ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan. Mamamatay akong nagdadalamhati. Dito po makikita natin na siguro nung naglalakad sila matapos makita ng isa sa kanila na nandoon yung salapi, no, sa kanilang sako. Ang dami nilang iniisip, paano nila ipapaliwanag sa tatay nila. Wala si Simeon, naiwan doon, tapos pinapadala pa sa kanila doon si Benjamin pabalik, tapos nakita pa nila yung kanilang mga ibinayad doon sa sako na pinaglagyan din ng mga butil, no? So, alam niyo po ba yun? Ganun eh, kapag meron tayong tinatagong kasalanan, talagang ang dami-dami na nagiging bagabag talaga sa ating puso, no? Lalong bumibigat yung ating mga puso. Kakaisip sa mga bagay na paano ipapaliwanag at kung paano pagagaanin yung puso sa takot at sa mga pwedeng mangyari. At sa kanilang pagsasalaysay sa kanilang tatay, patuloy nilang sinasabi na kami ay honest men, kami ay mga taong tapat, di ba? Lagi nilang sinasabi doon sa tatay nila. Kaya kung makikita talaga natin dito na pag yung kasalanan talaga, matindi yung kapit sa atin, matindi yung tagal na kasi, no? Sobrang parang hindi lang siya basta sumibol, kundi nagkaugat na siya, di ba? Tumibay na siya. So, hindi siya ganun kadaling iwaglit, hindi siya ganun kadaling bitawan. So, talaga dito makikita natin yung takot, no? Natakot silang tumanggap sa mga bagay na hindi naman nila pinaghirapan, no? Natatakot sila sa kanilang konsensya, natatakot sila kay Joseph, na, kumbaga, di ba, dahil nga ito'y makapangyarihan. So, dito makikita po talaga natin na maraming may dudulot yung kasalanan. At isa na po din yung pagkatakot. Kaya dito po makikita natin, no, yung takot kasi ni Jacob, nanggaling po ito doon sa kasinungalingan ng kanyang mga anak. Sa sinabi nilang patay na si Joseph. So, yung kasinungalingan po talaga is masyadong malaki talaga yung kapangyarihan niya. Maniwala ka man dyan or hindi, still meron siyang impact sa puso ng lahat ng tao. Kaya alam niyo po yung kapangyarihan ng kasinungalingan or ng kasalanan ay nakadepende yan sa tao, no? Tayo ba maniniwala sa kasinungalingan ito? Or tayo ay maghahanap ng katotohanan para mapatunayan itong pangit na naririnig natin is walang bisa o walang kapangyarihan. Tandaan po natin, madadaig lang ang kasinungalingan ng katotohanan. Kaya hanapin natin yung katotohanan para hindi tayo maitali at maigapos ng kasinungalingan. Kaya dito po talaga makikita natin, no, na
Kung ayaw mong mag-apol sa isang maling impormasyon, ayaw mong mag-apol sa maling katuruan, ayaw mong mag-apol sa maling pananaw at pangunawa ng tao, then hanapin natin yung katotohanan. At yung katotohanan po na yun, matatagpuan lang sa ating Panginoon. Yan. Kaya po, ang disaster po ay sometimes way ni Lord para i-reveal yung mga unsettled na issues para sa ating ikabubuti pa rin, no? Para makalaya tayo at para din magkaroon tayo ng reconciliation hindi lang sa tao kundi lang sa Panginoon. Kaya pagiging po talaga natin, no, na makapag-reconcile, makapagkasundo bago pa magkaroon ng disaster. Kasi ganun, pag nagkaroon ng disaster, we are confident enough na nangyayari ito kasi ito yung nais ng Diyos. Nangyayari ito kasi may nais si Lord gawin. Hindi dahil may parusa na ibinibigay sa atin sa ating mga kasalanan. Hindi po, maraming salamat. Lahat.